Good afternoon po sa lahat. Inaanyayahan na po na tayo po'y pumasok na po sa worship hall upang magsimula po sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Praise God. Inaanyayahan na po na tayo po ay pumasok sa ating worship hall upang po tayo po yung magsimula. Praise God. Tayo po yung tumayo at tayo po yung makibasa sa Taga-Roma chapter 12 verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Praise God. Purihin po ang kanyang pangalan. Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Lord. Muli, tagpo-tagpo mo po kami muli, Lord, sa lugar na to upang purihin, sambahin ka. And Lord, we pray, Panginoon, na yung mga kapatiran namin na papunta pa lamang, Lord, kung paano iningatan mo kami rito, Panginoon, ay ingatan mo rin po sila, makarating sila ng ligtas at payapa sa lugar na to, Panginoon. Lord, we ask your presence, we ask your holy presence, Panginoon, na pangunahan mo po ang aming Sunday service, O God. Lahat ng anak mo, Panginoon, na nag-alay ng kanilang oras, Panginoon, sa iyo. Lord, we expect something, Panginoon, na Lord, ano man ang aming daladala, pagpasok sa lugar na to, Lord, ay kabigatan man ito, problema man ito, financial, problema man ito sa aming kalusugan, o ano mong problema, Panginoon, ang daladala ng mundong to, Lord, hayaan mo po muna na i-set aside namin ang lahat ng ito, Panginoon, at makapag-focus kami sa iyong presensya, Panginoon. Makapag-focus kami, Panginoon, kung ano yung nais mong sabihin, kung ano ang nais mong iparating sa aming buhay, Panginoon. Lord, anoint mo po yung ang music team, Panginoon, na pangungunahan po ni Sister Jam. Patuloy na maging daluyan po kami ng iyong presensya, O God. Prepare us, Panginoon, sa gagawin mong ang pagkilos, Panginoon, sa hapon na to, Lord. Cover your blood, Panginoon, ng buong lugar na to. And Lord, walang magagawa ang kaaway, Panginoon, sa buhay namin. Because, Lord, tinapos mo na po lahat, Panginoon. Lahat ng nararanasan namin sa mundo to, kalungkutan, kabigatan, problema, Lord, tinapos mo to, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng pananampalataya, Panginoon, na kung saan ang sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord, na lakihan namin, lawakan namin ang aming pananampalataya dahil tinapos mo na lahat ng to, Lord. Lord, wag po kami tumingin sa mga bagay na pansamantala, Lord, bagkus magtumingin kami, Panginoon, sa mga bagay na tinapos mo na at sa mga bagay na gagawin mo pa sa aming buhay. Lord, maraming salamat, O God. Anoint mo rin po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita, si Pastor Pastor Arnold, Lord, na maging itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran. Mabanggit niya, Panginoon, ang mga dapat mong iparating sa amin, O God. At Lord, hayaan mo na natanggapin namin ito, Panginoon, ng buong buo sa aming puso at madala namin, Panginoon, ito sa aming paglabas, O God. Lord, sa iyo na po namin pinapaubaya ang lahat na, Panginoon, ang sa service na ito, Panginoon. Ikaw na po ang kumilos at we claim, Panginoon, the victory, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, muli, Panginoon, pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Minsan pa po, batiin naman natin ang ating nasa kanan, nasa kaliwa. Magandang hapon, kapatid. Nagagalak ako makita ka. And gaya po ng panalangin ni Mark, sabihin mo, something good, something great is going to happen this afternoon. Amen? Because we are serving a great, awesome, limitless, powerful King. Amen? Amen. With man, nothing is possible. But with God, all things are possible. Amen. Let's praise. Woo! Thank you, Lord. Come on, church. Clap your hands. You are our greatest prize, Jesus. Yeah! Woo! Hey!
nga ng sinabi ni Paul, he's pressing towards the goal. And that is the goal, the crown of glory of Jesus Christ. Amen? We no longer look to our past. We look to Jesus, the author and the finisher of our faith. For he's already conquered it all. Amen? Sing! Greater is he that's living in me than he that is in the broken hearts declare his praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him. Oh, oh, oh. Every knee will bow, every tongue confess, Jesus is Lord. Hallelujah. So open up the gates, Lord. Open up your gates for your people. So open up the gates, make way before the King of Kings. You're the God who saves us. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before him. Every knee will bow, every tongue confess. Jesus alone is King. Jesus alone is Lord. Is anything too hard for you, Lord? Nothing is too hard for you. What can stop you, Lord? For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Nothing can stop him. No one can stop him.
sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. And for the last time, our God is the Lion of Judah. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting a battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain. Come on, church, declare. All authority is given to Jesus. Every knee will bow before him. Oh, we are marching. We are marching for victory in Jesus Christ. Oh, 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 oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise Lion of Judah, a lamb that was slain for us. Hallelujah. Come on, church. Praise. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Oh, the Lamb of God that was slain for us, Lord. And what a privilege, Lord, to worship you freely. And not even, Lord, these songs, this lyric, this band can contain your power, your glory and honor that you truly deserve, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. And even if, Lord, some of us here came with this heavy heart. Some of us here came, Lord, with doubt, fears of the future, pain. Lord, this is our prayer this afternoon, Panginoon. Would you give us faith? Give us faith to believe you for more. Give us faith to believe your miracles. Give us faith to see your breakthroughs in our lives, Lord. God, we need you. Come on, sing it to the Lord. Lord, I need you. Panginoon, kailangan kita. Oh, I need you, Lord, more than ever, more than yesterday. I need you, Lord. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Once again, make this your prayer, church. Sing, I need you, Lord. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. Sing, all I am. All I am, I surrender. Give me
what you say. Come on, talk to the Lord. That you're good. He is good. Your love is He loves us. I'm broken inside. I give you my life. Give me faith. Give me faith. Give me faith to trust what you say. That you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. Shine your light in, let the whole world sing. We'll sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We'll sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We want to see your glory, Lord, for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. We want to see your glory. We want to feel your presence. Everyone needs your forgiveness. Everyone needs your compassion, Lord. Thank you, Jesus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation,
Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Come on. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Never will fail me. Spirit in me, Lord. Come on. Continue to express your love to the Lord. Oh, Spirit of the Lord is. Lord, increase so I may decrease. More of you in my life, more of your presence, more of your truth, more of your truth. Your spirit, Lord, give us a heart of flesh, not a heart of stone, Lord. Oh, I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. For the last time, with all of your hearts, let this be your prayer. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Flesh may fail, but the strength of my heart, portion of my heart is to worship you, Lord. Ever be, I will praise you. My spirit longs for more of you. Like a deer that panted for the water, so my soul panted for more of you, Lord. Oh, fill us up, oh Lord. Fill us up, oh Lord. We want to be filled by you, Lord. Come on, church. Open your mouth. Ask, and you shall receive. Knock, and you shall be open. Seek, and you shall find him. Oh, thank you, Lord. Call to me, and I will show you mighty things which you should have known for. Oh, Lord, we want more of
deeper. Bring us further. Bring us closer to where you are. We want to stay in your sanctuary. Better is one day in your court. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousand elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousand elsewhere. And thousand elsewhere. You're the strength of our heart. You're the portion of our spirit. Better is one day in your courts. Thank you, Lord. We will abide in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga papurit, pagsamba na aming dinideklara. Tuloy namin inihayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, na higit sa lahat, Panginoon. Dinideklara namin, O Diyos, ang kamanghamanghang bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa araw nito. Tuloy mo kaming samahan sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa paglabas namin sa lugar na ito, ay marami kaming matutunan patungkol po sa pananampalataya. Pwede namin i-apply ito at mapalakas, Panginoon, ang aming pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Lord, let your Holy Spirit continue to give us knowledge and wisdom and understanding sa mga spiritual na bagay na nais mong ihayag sa hapong ito. Maraming salamat, O Diyos. We rely in you. We trust in you, Lord Jesus. Our total dependence is in you, God. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating topic ay series pa rin to, is about the seed of faith. Yan, the seed of faith. Ang binhi ng pananampalataya. Alam niyo po, meron po tayong 4 na klaseng uri ng binhi na dapat itanim po natin. Ano po yung una? Binhi ng pagsunod. So, kailangan po ay i-apply po natin yan, yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Kasi pagka hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, ay wala pong pagpapala. No? Wag tayo mag-expect na tutugunin tayo ng Diyos o magre-response ang ating Panginoon sapagkat inilatag niya, sinasabi niya sa kanyang salita, lahat ng bagay nang gagawin po natin kapag hindi natin ito sinusunod, wala tayong matatanggap na pagpapala sa Diyos. Amen? Sapagkat ang pagpapala ay nanggagaling mula sa pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Sunod na binhi ay ang binhi ng kasipagan. Ayan. So dapat po ay patuloy tayong maging masigasig, no? Magiging masipag sa ating Christian life, maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Anong mangyayari doon sa binhi ng pananampalataya kapag hindi tayo magsisikap, hindi tayo magsisipag, at hindi rin tayo susunod? Anong mangyayari sa binhi ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos? Ibig sabihin noon, magiging walang saysay, magiging walang kabuluhan. Okay? Pangatlong binhi, yung tinatawag nating binhi ng pagbibigay. Dapat magtanim din po tayo, magtanim tayo sa gawain ng Panginoon, magtanim tayo sa kapatiran, no?
magtanim tayo sa kaharian ng Diyos, no? Sabi nga po ay huwag kang mag-invest doon sa mga scammers. Sino na-scam dito? Huwag tayo mag-invest, no? Mag-invest tayo saan? Sa kingdom of God. Sapagkat hindi ka matatalo, hindi ka malulugi kapag ka ininvest mo ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos, o lahat tayo, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. At yung panghuling binhi, ito po yung topic natin, yung the seed of faith. Ang binhi ng pananampalataya. Ayon doon sa ating binasa sa scripture, sa Romans chapter 12, verse 13, balita. Yan, dito na lang. But, sabi doon, for I say, through the grace given, God hath dealt to every man the measure. Measure, pag sinabing measure, in the other word, or seed of faith. Ayan, measure. Meron tayong sukatan na binibigay ng Diyos or binhi ng pananampalataya. No? At ang binhi ng pananampalatayang iyon ay dapat po hindi po ito mananatiling seed. Nakakita ba kayo ng mga maliliit na seed? Ng mga buto? Pero alam nyo, ang maliliit na buto, wag nyong maliitin yan dahil napaka-powerful niyan. Sino po sa inyo nakakita ng buto ng alatiris? Ayan, maliit yan pero mabilis yan dumami at magiging isang malaking puno. No? Yung buto ng dragon fruit. Nakakita ba kayo ng buto ng dragon fruit? Ang dami nun, ang liliit. No? Pero very powerful. Talagang tumutubo. Yung buto ng kiwi, maliit din yon. Pero mamaya, merong isang buto na isang parabola na isi-share sa atin ng ating Panginoon na ito po ay napakaliit sa lahat ng klaseng uri ng buto. Pero naman, pag lumaki, pag tumubo, nagiging isang malaking punong kahoy. Mamaya po, no? Tatalakayin po natin yan. By the way, what do you mean by faith? Ano ba ang faith? Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 11? Ano po sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1? Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ibig sabihin, ang pananampalataya, sabi doon, is being sure. Sigurado. Di ba? Tiyak. No? Of what we hope. Yung may katiyakan. Yung ating inaasahan. Meron tayong inaasahan. And certain, merong kasiguruhan of what we do not see. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin inaasahan, pero naniniwala tayo na ito po'y magaganap at ito po'y mangyayari. No? Kagaya ng halimbawa, kapag hindi mo pa nabili mo yung lupa, hindi mo pa nakita yung lupa, pero pag nasa kamay mo na yung titulo, no? Sigurado kang sure, no? Sigurado, sure na mangyayari at magkaroon ka ng bahay. Amen? Yan pong pananampalataya natin sa Diyos. At according to Hebrews chapter 12, verse 1, Jesus is the author and finisher of our faith. Si Kristo ang may akda ng ating pananampalataya. At sinasabi ni Paul na ang pananampalataya sa
1 Corinthians 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng faith cometh from hearing by the word of God, by hearing by the word and obeying God's word. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ang pananampalataya ay bunga ito ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, kung mayroong nangangaral patungkol sa salita ng Diyos. At hindi lamang yon, sabi doon, hindi lamang bunga ng pakikinig. The more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, the more na nag-i-increase ang iyong pananampalataya. Amen. The more na nag-i-increase ang iyong pananampalataya, the more na nag-grow ang iyong pananampalataya. Say amen. The more na nag-grow ang iyong pananampalataya, the more na nagbubunga ang iyong pananampalataya. Yun pong ibig sabihin nun ng Romans 10:17. O 1 Corinthians, 10:17. Na mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang salita. Sapagkat dito, dumadagdag ang ating pananampalataya. Nandito po, lumalago ang ating pananampalataya. Nandito po, nagbubunga ang ating pananampalataya. Kaya nais ng Diyos ng pananampalataya natin ay magkakaroon ng progress. Progress toward ultimate mature faith. Dapat lumalago po ang ating pananampalataya. Hindi mananatiling buto. Yung puno, paano siya nagiging puno? Nagsisimula siya sa buto. Tutubo, lalago, di ba? Mamumulaklak at mamumunga. Ganon dapat ang stages ng ating pananampalataya. Pag-usapan po natin how this seed of faith grow. No? How to make seed of faith grow. Paano ba natin palalaguin yung seed of faith? Letter A, meron tayong tinatawag na faith grows in stages. Ang pananampalataya ay lumalago ng bahagdan. Stages po yan. Tingnan po natin sa Luke chapter 17, verse 6. At yung parallel passage niya sa Mark 11:23. Ano po? Pakibasa. He replied, "If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted into the sea, and it will obey you." Okay. The parallel passage, Mark 11:23. Ano po ang sabi? Pakibasa. "Truly I tell you, if anyone says..." Actually, ito ay dalawa, no? Yung trees, no? At saka yung mountain. Yeah? Trees and mountain. So, hindi natin kaya ba natin bunutin yan? Sa tingin natin, kaya ba nating bunutin yan? O kaya ba nating ilipat yung bundok sa dagat? Yeah? Kaya ba? What we are going to do is we need to spiritualize this concept. Mustard seed faith, no? Ito po yung tinatawag nating mustard seed faith. Ayan.
And dalawa yan. And mountain-moving faith. Mustard seed faith and mountain-moving faith. Sa tingin nyo, kaya-kaya natin, no? Sabi doon, when we can't make a scripture work, no? Sabi doon, we need to spiritualize it. What do you mean by we need to spiritualize it? Bringing God's word down to our experiences. Rather than our experience up to God's word. Ibig sabihin, i-apply natin. No? I-apply natin sa ating mga personal experience. Sa totoo lang, trees and mountains are the symbols of trials and problems. Kung marami kang problema, gabundok na yung problema mo. 'Di ba? Kung kasinyabong na, taas na ng kahoy, puno ng kahoy, no, yung iyong mga trials, 'di ba? So kailangan mo ng tinatawag na mustard seed faith. No? Ano ba ibig sabihin? Mustard seed faith. Ano bang gustong sabihin ng ating Panginoon kung meron kang pananampalatayan na kasing katulad ng butil, no? Ng buto ng mustasa. Kaya mong palipatin ang kahoy sa dagat at kaya mong palipatin ang bundok doon sa dagat. So, anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, hindi po sinasabi ng ating Panginoon, hindi po tinuturo ng ating Panginoon na dapat magkakaroon ka ng maliit na pananampalataya na kasing katulad ng buto ng mustasa. Papayag ba kayo? Maliit na pananampalataya ay gagawa ng maliit na pananampalataya ng accomplish small things. Hindi tayo papayag noon. Dapat great, big faith can accomplish big things. At sinabi ng ating Panginoon, ang gustong tukuyin ng ating Panginoon sa ganitong klaseng concept, nang sabi na dapat ang pananampalataya natin ay patuloy na tumutubo na kagaya ng isang butil ng buto ng mustasa. Nagpo-progress. Amen po ba? Nung ako po ay share ko lang, 2018, ay tapos na kaming mag-dinner ni Sister Net. Matutulog na kami. Siyempre, payapa. No? Payapa yung pakiramdam mo, naglalatag ka, nais mahigaan mo. Pupwesto ka ng ganon, biglang nagre-ring yung cellphone mo. Ano kaya yun sa tingin nyo? Yung mga hindi nyo inaasahan na pwedeng mangyayari. Sabi niya sa akin, Arnold, pasensya ka na. Pumunta ka ngayon dito sa Pililla, Rizal. Kunin mo yung kapatid mo. Iuwi mo na yung kapatid mo. Kasi yung kapatid mo, hindi ko makokontrol. Tinataga lahat ng puno ng saging, pati yung dingding ng kapitbahay, pati yung mga lahat tinataga. At baka patayin ito ng mga tao dito, kunin mo na ngayon din. Sabi ko, paano ba kaya ito? Hindi ko pa nakikita kung ano yung kalagayan ng kapatid ko. Kasi sabi niya, ginapos ko ang dalawang paa, ginapos ko ang dalawang kamay, at itinali ko pa sa puno ng haligi. Para walang kawala. Ginawang hayop yung kapatid ko, yung kuya ko. Nag-pray kami. Sabi ng asawa ko, sasamahan ka ng Diyos. Yeah. Manampalataya tayo sa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Nag-declare na mauuwi mo ang kapatid mo ng maayos. Yun pala, yung istorya ng kapatid ko, pagdating doon, pero pagdating namin, siguro mga 11:30 ng gabi. Ang dilim kasi masukal yung Pililla, Rizal, bundok yun tatawid ka ng ilog. Yung pamangkin kong isa, lalaki, kasama niya yung kaibigan niya, bali 3.
Ang ginawa ko, pinatanggap ko muna sa Panginoon para sigurado. Matapang ba kayo? Opo, tito, matapang po kami. Sabi gano'n. Tapos habang naglalakad kami doon sa may tulay, may sumisit-sit daw. Psst, 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 psst. Ganon. Tapos, nung pakit na kami doon sa bundok, may kumakalabit. Tito, may kumakalabit sa likod ko. Sabi ko, hindi, huwag niyong pansinin yon. Tapos, pagdating namin doon, tahimik. Sabi ng pinsan ko, kilala mo ba yan? Ba, English speaking pa. Arnold Sireo Labasan. Sabi gano'n. The husband of Net. Ninita B. Labasan. English speaking pa. Grabe. Sabi ko, Lord, thank you. And then yun pala ay galing sa Binanguna, sa Binyan, Laguna. Nagbakasyon sa doon sa pinsan namin sa Pililya. Nakasalubong niya pala yung witchcraft. So parang pinalitan yung kanyang isip. Parang wala sa ayos yung kanyang isip. Kaya nung nag-pray ako, nag-declare kami ni Sister Ned, sabi ko, mauwi ko yung kapatid. Iuwi ko yung kapatid ko, kahit anong mangyari. Sabi ko doon sa tatlo, nung hinatid namin, kasi bundok, pababa, tatawid ka ng ilog, tapos nandun yung sasakyan sa kabila. Sabi ko, pagpasok nyo pagbukas nyo ng kotse, bilisan nyo ha. Kasi baka sumama eh. Tapos, rebuke nyo, in Jesus' name, sabay sara, pag, ganon. Biyahe kami ganon. Pababa na kami. Siguro, mga galauna na. Madaling araw. And then, pagdating namin dito sa junction, nagising yung kapatid ko. Sabi niya, Noy, hingi ako ng pagkain, nagugutom ako. Bumalik na sa normal yung kanyang pag-iisip. So, doon sa mga pangyayaring iyon, nagkakaroon ng stages ang iyong pananampalataya. Pangalawa, yung tinatawag nating moving mountain faith. Yung moving mountain faith. Naalala ko yung senaryo sa Matthew chapter 17, verse 16 to 20. Merong pinapalayas ang kanyang mga alagad, yung lunatic boy, no? Na kung saan ay lumapit ang tatay doon sa kanyang mga alagad, na kung saan yung anak ko pinapahirapan ng masamang espiritu. Minsan, tinatapon niyo yung kanyang sarili, sinasaktan yung kanyang sarili, kung ano nung ginagawa sa kanyang sarili. At alam niyo ba ang nangyari? Ay lahat ng eksorsismo ginawa po ng mga disciples. Siguro sinisindak nila, siguro ginugulat nila siguro. In Jesus' name! Ganun. Ginugulat. Namatay. Natakot. Yun. Ayun. Meron. Praise God. Meron. Siguro lahat ng paninindak, ginawa nila. Pero hindi nila mapalayas yung masamang espiritu. Nung dumating ang ating Panginoon, nasabi ng tatay, inilapit ko nga doon sa sa mga alagad nyo, hindi talaga mapalayas pala. Sabi niya, you of little faith. Ibig sabihin, hindi pa fully matured ang kanilang pananampalataya. Kaya nang inutusan ng Panginoon ang masamang espiritu, ay lumayas doon sa batang lalaki. At alam niyo ba, kinausap ng Panginoon, ay kinausap ng mga disciples, ng pribado, ang Panginoong Yesus. Anong sikreto? Anong meron? Anong ginawa niyo? Ba't niyo napapalayas? Sabi sa ibang scriptures, ang ganitong klaseng espiritu ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-aayuno. Panalangin, pag-aayuno. Mahalaga yung pananampalataya kasi hindi pa fully grown, hindi pa
fully matured ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi ng ating Panginoon, sa Mark chapter 16, sabi doon, kapag ka fully matured ang inyong pananampalataya, kaya niyong palayasin ang masamang espiritu. Kaya niyong magpagaling ng may sakit at karamdaman. Kaya niyong gumawa ng signs and wonders and miracles na kasing katulad ng ginagawa ko. Kaya gusto ng Panginoon na yung pananampalataya natin ay lumalago. Hindi lang siya basta nananatili sa isang level. Level by level stages. Faith grows in stages. Number 2, paano ba lumago ang seed of faith natin? Number 2, faith grows by obedience. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi doon, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Sabi po sa James chapter 1, Verse 22, we are not just only the hearers of His word, but we are the doers of His word. Sumunod po tayo. May obedience. Ang pagsunod natin ay mahalaga. At ang pagsunod natin sa Diyos ay merong there are 3 essential elements. Ang pagsunod natin sa Panginoon. Okay, so number 1, meron tayong tinatawag na fertile soil, and then ano pa? Water, no? And then sunshine. Yan yung 3 mahalagang elemento na para po lumago at yumabong ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano ibig sabihin ng fertile soil? Sabi, hearing God's word. Soil, hearing God's word. Mahalagang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa kapatiran kanina, ano mangyayari sa atin kapag wala ng pakikinig ng salita ng Diyos? Ano mangyayari sa isang Kristiyano kapag hindi na siya nakapakinig ng salita ng Diyos? Yeah? Oh. Ano mangyayari sa pananampalataya niya? Babagsak. Babagsak. Ano pa? Yeah? Unti-unting wala. Mahalaga po yan. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa isang kapatiran, okay lang ba? Okay lang ba sa inyo na 3 Sundays na wala kayo sa church? Na hindi man lang kayo nakapakinig ng salita ng Diyos? Na hindi man lang kayo nakadalo sa gawain ng Panginoon? Okay lang ba sa inyo? Alam niyo, sinabi sa akin ng isang kapatiran, hindi ko i-mention yung kanyang pangalan. Taga rito yun, Tagalan. Sabi niya, Pastor, pag growing faith ka pala, sabi niya, hindi kayang mawawala ka sa gawain ng Panginoon. Hindi mo kayang mawala sa gawain ng Panginoon. Hindi mo ipagpapalit ang gawain ng Panginoon sa mga matured na pananampalataya. Natawa ako sa kanya doon, sinabi niya, nagulat ako. Sabagat sabi niya, naranasan ko yan na ilang linggong hindi ako umattend, pero iba na yung pakiramdam ko. Maraming kulang. Kaya sabi niya, sa akin, bahagi na ng buhay ko ang pananambahan sa Panginoon. Kahit anong mangyari, except life and death. Nandoon ako palagi sa gawain ng Panginoon. Amen?
Kasi mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay stages. Yan. It increases our faith. No, our faith will continue to grow or growing. And ang ating pananampalataya ay patuloy na magbubunga. So, kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Because man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Ibig sabihin, meron pa palang pagkain na mas higit sa pisikal na pagkain. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat nating maintindihan. Mahalaga, soil. Hearing God's word. Number 2, ano sabi? Water. Tubig. Ano po yung tubig? Brother JB? Obeying God's word. Mahalaga po yan. Dinidiligan po natin ng pagsunod sa salita ng Diyos. Na sinasabi po ni Apostle James, kapag ka ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo ito isinasagawa, ginagawa mo ang iyong sariling sinungaling. Yung mga medyo tinatamaan, sabihin niyo, oust! Sabi po sabi po ni Apostle Matthew sa Matthew 7:24, ang sino mang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito, or nagsasagawa nito, ay katulad siya ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bato ba o buhangin? Buhangin. Ang sino mang nakikinig ng aking salita at sumusunod nito, ay kasing katulad siyang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ayan. Dumaan ang malakas na unos, bagyo, baha. No? Sino sa inyo binaha kahapon? Grabe, 4 na oras ako mahigit na binaha. Ano? Grabe, talagang halos nilusong ng sasakyan ko yung baha. Kulang-kulang na lang ng kalating gulong. Sabi ko, ang lalim nito dahil makikita mo yung bigat ng manubela pagka malalim ang tubig. Sabi ko, Lord, talagang naglilihans na ako, Lord. Hallelujah, maihatid ko yung anak ko sa UST, makakarating ako sa krami, sa gawain ng krami. Sabi ko, kasi pag inabot yung ilalim ng kotse, sa may makina, may mga sensor yan eh. Pag na-penetrate ng tubig yan, so mag-a-alarm yan sa panel board, magdi-default ng makina. Titiri ka na. Wala na. Pero sabi ko, pray ako kay Lord, sabi ko, in Jesus' name. Sabi ko, makakaahon ako rito. Kasi yung dinaanan ko, basin. Abang palakas yung current ng tubig pababa, lumalalim siya. Talagang sabi ko, nag-pray na ako, Lord. Nag-rebuke na ako, Lord. Palisin mo ako rito. Yeah. So, kailangan natin diligan ng pagsunod. Ang sino mang na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito ay katulad siya ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay. Saan? Sa buhangin. Ano pat, dumating ang malakas na unos, bagyo, hangin at baha. Ano pat, ang bahay nito ay tuluyang nawasak. Ngunit, ang isang taong nakikinig, nagsagawa nito ay kasing katulad siya ng taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya bumagyo man, bumaha man, nanatiling nakatayo. Bakit ho? Dahil po, ang pagsunod natin sa salita ng Diyos, ang siyang nagpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Kahit bagyuhin ka man, kahit sabihin natin gabundok pa yung problema mo, yung trials mo, kasing laki ng puno, mapapagtagumpayan mo lahat yan dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Yan yung moving mountain faith.
Kapag ka ang pananampalataya mo ay 5 cents, tapos naniniwala ka, madagdagan yan. Madagdagan yung 5 cents ko ng 25 cents. Nanampalataya ko na madagdagan niya ng 75 cents. Kapag ka ang pananampalataya mo ay nasa 75 cents, ano man ang mga problemang darating sa iyo, o nasabihin natin nasa 75%, ano man ang problema mo, kayang-kaya mong mapagtagumpayan. Masigit pa. Dahil umaangat ang level ng iyong pananampalataya. Amen. Purihin po ang Diyos. Pangatlo, paano natin palaguin ang seed of faith? Pangatlo, by sunshine. Sunshine. Ano ba ibig sabihin ng sunshine? Sunshine of the love of God shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Kailan po ang pag-ibig? Meron tayong pag-ibig, no? ng paglilingkod natin sa Panginoon. All our ministries, lahat ng ginagawa natin should be motivated by the love of God. Kasi kapag wala kang pagmamahal sa Diyos, magrereklamo ka. Susuko ka. Ayaw mo nang mag-serve. Sabi ko nga, ang dami naming problema dun sa Lankupang. Nagpipray na ako kay Lord. Wala na, sinumbong ko na kay Lord. Sabi ko, Lord, ano ba? Matutuloy ba yung gawain mo o hindi? Sabihin mo lang. Pero kung magtutuloy, magbigay ka ng sign na may mga taong handang mag-support, na may mga taong busilak ang kalooban na handang ipagamit ang kanilang tirahan. Yan ang prayer ko. Sabi ko, Lord, let your will be done. No? Sabi ko, if it is good, no? Acceptable to you and pleasing to you, no? Ang kalooban mo ang siyang masusunod. Ano pong nangyari? May nagbukas ng kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. At may mga tao na ginagamit ang Diyos para i-sustain at pagpapalain ang gawain ng Diyos. Although maliit lang po kami, pero iba yung atmosphere ng worship pag Sunday worship service. Yung isang attendee ho namin, sa totoo lang, gusto niya nang magpakamatay dahil sa maraming problema. Pero na-experience niya ang kapangyarihan ng pagsamba kanina. Umiiyak siya. At paglabas niya, punong-puno ng kapayapaan at kagalakan ang kanyang puso at ang kanyang mukha. Nagpapaalam na ngayon kay Sister Net. Gusto ko nang magpakamatay, Ate Net. Because of the love of God. Amen? Kahit gano'n tayo kamakasalanan, mga kapatid ko, hinahabol-habol tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi tayo minsan tapat sa Kanya, ang Diyos ay laging tapat. At naninitili siyang tapat magpakailanman sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya lahat ng ginagawa po natin, gawin po natin may pag-ibig para sa ating Panginoon upang lumago ang ating pananampalataya. Amen? So, pangatlo, o pangapat, faith. Faith grows by declaring. Ano po sabi sa Proverbs 18:21? Hindi ko dinagdag yan, missing. Life and death is in the power of the tongue. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, ibig sabihin, life and death is in the power of our tongue. There is power in declaration. Amen.
Kung hindi ka makaahon sa kahirapan, i-declare mo, Lord, itong taong ito, makakaahon ako. Magtanim ako ng pagsunod. Magtatanim ako ng pagsunod, magtatanim ako ng kasipagan, magtatanim ako ng pagbibigay, magtatanim ako ng pananampalataya sa iyo. Makakaahon ako, Panginoon, itong taong ito. Amen? Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos, according to Jeremiah chapter 4, verse 12, sabi doon, it will hasten my word to perform it, or I will stand behind my word to make it work. Diba? Ibig sabihin, sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, hindi ako papayag na ang salita ko ay babalik ng walang accomplishment. Na babalik na walang kabuluhan. Dapat ang salita ko ay may malaking magagawa sa buhay ng mga anak ko. Amen? Mahalaga po yung declaration. Kung ikaw may sakit at karamdaman, there is power in declaration. Pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Kung may problema ka, personal sa buhay mo, manampalataya ka sa Diyos, i-declare mo, aayusin ng Diyos ang problema ko. Kami nga noon, alam nyo, ang problema ko noon sa isang church na sinusuportahan ko for 8 years. Lagi kami nag-aaway ng senior pastor. Kasi yung pastor, ayaw mag-share ng salita ng Diyos. Lagi siya doon sa church, nakaupo, nakataas yung dalawang paa sa lamesa, basa lang ng basa. Tapos sabi niya sa akin, bibigyan kita ng maraming responsibility. Luludan kita ng maraming trabaho. Gawin kitang mission director, gawin kitang music director, gawin kitang member ng board, gawin kitang Bible study director. Lahat na lang niluludan ako. For 8 years, alam nyo, napundiho ako. Hindi ko nakayanan. Sabi ko sa kanya, lahat na lang ng paraan, biro mo, senior pastor, sinisiran ko ng Word of God. Sabi niya, ikaw na lang humayo. Kasi ano mo yan eh. Akorte mo yan, linya mo yan. Hindi. Sabi ko, ang dami kong mga verses na sinabi sa kanya, ayaw pa rin matinag. Pero nung last, tinanong ko siya, sabi ko, naniniwala ka ba, sabi ko, na ikaw ay bunga ng ebanghelyo ng Panginoon? Oo, naniniwala ako, sabi niya. Sinong nag-share sa'yo? Ordinaryong membro lang, nag-share sa akin. Mula noon, natauhan ho siya. Naging kasama ko siya sa paghayo. Hanggang ngayon, nagsipag na siya. Nakarating siya ng Batangas, San Miguel, Bulacan. Walang tigil na gawain ng Panginoon. Kasi katwiran niya, hindi, ano lang ako, pulpit lang ako, preacher lang ako. Preacher lang ako. Alam mo, sabi ko sa kanya, sabi sa Mark chapter 16, verse 16, go into all the world and preach the good news of salvation or the good news to all creation. Anong ibig sabihin ng preach? Sabi ko, hindi mo ba alam ibig sabihin ng preach? Sa original na translation sa Greek word, ibig sabihin ng preach to, sa Greek, evangelizo. To become witness of Jesus Christ. To be a witness of Jesus Christ. Sabi ko, to become a witness of Jesus Christ is not a gift. It is a responsibility of every believers to share the good news of salvation. Dahil lahat po tayo rito, naniniwala po tayo na bunga po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Bunga tayo ng pangangaral. May nagtiyaga sa atin. May nagbigay ng saging na born again. May nagbigay ng trucks. May nag-imbita na ng... Alam niyo ba?
Yung imbita na yon, lagi kong na-experience, next time na lang. Kung minsan yung word na next time naging abusive. Hanggang sa nagkasala ka na lang. Sabihin, ulitin mo ulit, next week, next time na lang. Tapos the other week, next time na lang. Pero may nagtiyaga po sa atin, mga kapatid, para makilala natin ang ating Panginoon. Amen? Nakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Meron din dito pinalaya ng ating Panginoon. Napakinggan niya ang Mateo 6:33. Huh? Laging umiiko yun sa kanyang isip na umalis na yung nangangaral ng salita ng Diyos. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Ibig sabihin, makakalaya ako. Makakalaya ako. Ipagkakalob niya ang lahat ng kahilingan ko. Makakalaya ako. Amen? Sino po sa inyo rito ang pangako ng Diyos na nagmaterialize sa buhay niya? Maraming pangako ang Diyos na pwedeng mangyari sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dapat ang pananampalataya natin, ipabuhay natin, lakaran po natin, maniniwala tayo sa salita ng Diyos, maniniwala tayo sa pangako ng Diyos na ito'y mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Amen? Yan yung pananampalataya. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam nyo, sabi ko nga, matatapos na itong 2025. Dapat maraming mangyayari pong magagandang bagay sa buhay natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi nga ng isang pastor sa akin, baka Arnold, pwede tayo mag-evangelize din sa inyo. Total, baluarte mo yan, kilala ka. Sabi ko, sige, papayag ako. Pero lahat ng mga membro required na magkaroon ng Bible study sa kanilang bahay. Biglang tumahimik. Kasi alam ko, sasamahan ako sa una, sa bandang gitna, iiwan ako mag-isa. Meron bang ganon? Meron bang ganon dito sa atin? Sa una, sasamahan ka, pero iiwanan ka rin. Yeah. Pero hindi. Huwag kayong mag-alala. Kung tayo po iniiwan, merong Diyos tayong kasama. Amen? Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya nung sinabi ko sa kanya, ayaw. No? Tinalikuran ako. Wala akong magagawa. Pero supposed to be, dapat, ang mga members sa church, sa mga family, dapat may kanyang-kanyang mga Bible study sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan. Pararamihin ang Bible study. Palakasin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Magugulat po tayo kapag sumunod tayo sa ating Panginoon. Maraming magagandang bagay kamanghamanghang gagawin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. O kay inam na makita ang mga anak ng Diyos na nagkakatipon, na nagpapalakasan, na ang pinag-uusapan ay kabutihan ng Diyos, na ang pinag-uusapan ay mga pagpapala ng Diyos, na ang pinag-uusapan ay mga himala ng Diyos. Amen? Yeah? Pero kung nag-uumpukan tayo, nagmamaritisan, walang mangyayari sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Pag-pray natin, ang Diyos po maglalagay ng mga bagay sa puso natin na magkaroon po tayo ng burden. Because faith is one of our core values ng church natin. Kailangan maipamuhay natin ang faith. Kailangan ma-exercise natin ang faith. Kailangan lakaran natin ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay, anong pananampalataya? Faith is what? Faith is? Kalimutan niyo?
Faith is being sure of what we hope. We hope for and certain to what we do not see. Ibig sabihin, meron tayong assurance palagi kapag tayo mananampalataya sa Panginoon. Amen? So declare. There is power in declaration. Ngayong taong ito, puro tayo declaration. Puro tayo pasasalamat. Pag uwi natin, mag-declare tayo kahit walang laman yung bigas natin. Declare. Kahit wala tayong pangangailan, kinakapos tayo o kulang tayo sa pangangailan, declare na ang Diyos magpo-provide. Amen. Kahit na ikaw may mga problema, lalabas ka sa lugar na ito na hindi ka lulugo-lugo sapagkat ang kasagutan ng Diyos, paglabas mo, kasabay mo. Amen. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayo manghina sa pananampalataya. Alam niyo po, sabi doon sa Mark chapter 17, verse 6, tinukoy po ng ating Panginoon yung tinatawag nating aside from spiritual, this is also a human relationship. No. Kaya, ano po sabi ng mga alagad sa kanya? Ang sagot niya, ang sagot nila, kasi sabi ng Panginoon, kwento niya yung mustard seed. Na yung puno ng mulberry, pagka inutusan mo yung mabubunot, lilipat yon. Lilipat yon sa karagatan. At yung mayroong tinatawag na lunatic disease na hindi nila mapalayas, yung may sakit at karamdaman. Kaya sabi ng kanyang mga alagad, Lord, increase our faith. Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Amen? Dagdagan natin ang ating pananampalataya. Dapat progressive ang ating pananampalataya. Dapat growing ang ating pananampalataya. Kapag growing ang ating pananampalataya, maayos ang relationship natin sa ating mga kapatiran. Lumalago din ang ating relationship sa ating mga kapatiran. Nagiging maayos din ang ating relationship sa ating kapatiran. Alam nyo, pagkausap nyo yung isang mananampalataya, malalaman mo kung gaano siya kalago at gaano siya kalalim sa pananampalataya. Iba siya magsalita. Yeah. Punong-puno siya ng kaluhalatian ng ating Panginoon. Ano sabi doon sa Romans chapter 1, verse 17? Ang sabi doon, the righteousness of God revealed from faith to faith. And 2 Corinthians chapter 3, verse 18, sabi niya, not just only revealed from faith to faith, but from glory to glory. Sa kaluhalatian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nais ng Diyos na patuloy tayong lumago, maging mag-matured tayo sa ating pananampalataya. Para ho, marami tayong magawa para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise your wonderful name, O God. Maraming salamat po, aming Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Naniniwala kami ng iyong salita ay buhay, mabisa, at makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mensahe, patuloy na lumago, lumalim pa kami sa aming pananampalataya. Sapagkat nais namin na magkaroon ng bahagdan ng aming pananampalataya. Nais naming lumago ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Nais namin lumago ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita mo. Nais naming lumago ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita buhay, mabisa, at makapangyarihan. Salamat po, Panginoon na Diyos. Ano man ang mga kinakaharap namin, nabundok na problema, kalaki ng puno, naniniwala kami, Panginoon, na kayang-kaya naming
mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. Sapagkat meron kaming pananampalataya na ikaw pong Diyos. Pag sinabi mo, Panginoon, na walang mahirap sa akin, paniniwalaan namin ito, Panginoon. Pag sinabi mo, Panginoon, na sumunod kami sa iyo, paniniwalaan namin ito, Panginoon. Pag sinabi mo, Panginoon, panghawakan namin ang iyong salita at ang iyong pangako, naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Sumasampalataya kami, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon Jesus. And we declare in the name of Jesus, the Lord, lalabas kami sa lugar na ito na mag-iba ang aming pananaw sa pananampalataya. Na Lord, na tutubo, lalago, Panginoon, magbubunga ang pananampalataya namin ng maraming pagpapala. Kaya Panginoon, yung 4 na natutunan naming binhi ng pagsunod, ay dapat ito lakaran namin, dapat namin ipamuhay. Yung bini ng kasipagan, Panginoon, magtatanim kami ng kasipagan. O Diyos, yung bini ng pagbibigay, magtatanim kami ng pagbibigay sa gawain mo, Panginoon, Ama. At ang binhi ng pananampalatayang ito, Panginoon, hallelujah, ay mangyayari sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. I-declare namin bago matapos ang 2025, Lord, mararanasan namin ang 4 na binhi na ito na lahat, Panginoon, ng binhi na itatanim namin ay magbubunga ng maraming pagpapala sa iyo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. With man, nothing is possible, but with God, all things are possible through faith. Hallelujah! I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Come on, church. Woo! Clap your hands to the Lord. Hey! Woo! Yeah! Reaching for the prize. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater, greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. Woo! I know, pray, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Hallelujah! I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Come on, church. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know, pray, standing and believing. I can do all things through Christ. Who strengthens me. Faith, I can move the mountain. Nothing is too hard for you, Lord. Come on, pray, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Thank you, Lord. We have already received the prize. Our goal, Jesus Christ. No longer I who live, but Christ lives in me. Greater, greater is He. Come on, church. Overcomers. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know,
Maaari na po tayong umupo para po sa ating pong tithes and offering to be led by Sister Beng. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Okay po, napakaganda po ng mensaheng ating nadinig ngayon mula kay Pastor Arnold. Mas lalo pong tumibay ang ating mga pananampalataya. Amen? Amen. So how big is our faith? Yan po, ang katanungan. Ano po, gaano po ba talaga kalaki ang ating pananampalataya? Is it small or is it big? I pray that every one of us here ay merong great faith, big faith, para po tayo ay lumakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Now, meron lamang po akong gustong iwanan sa inyong Bible verse about giving, about po sa ating tithes and offering ngayon. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Now, do you believe in that? Opo, lahat po tayo dapat manampalatayaan po natin dahil yan po yung salita ng Diyos. At yan nga po yung sinasabi kanina, tayo daw po ay manampalataya dahil yan ang ating pinag-aaralan ngayon. Faith. Faith. Now, ang tanong, how is our faith measured? Nasusukat po ba ang ating pananampalataya? Paano natin maaring sukatin ang ating pananampalataya? Okay, sabi natin kanina, ang faith natin is dapat big. Paano natin malalaman that our faith is big? Ang ganda ng mga sinabi kanina ni Pastor Arnold, at ang isa daw doon sabi, faith grows by declaring. Yes, tama po yun. Na kapag po tayo ay nagde-declare ng salita ng Diyos ng mga promises niya, it will come to pass. Alam natin, it will come to pass believing kasi meron tayong faith. But, syempre po, sabi nga, it is not enough that we declare things. We must have to put it into action. Dahil sabi nga, faith is not just declaration. It is more of action. Tama po ba? Kasi sabi, faith without action is dead. Okay? So, kailangan po buhay ang ating mga pananampalataya. So, paano natin ipapakita na buhay ang ating mga pananampalataya? Isa po doon ay sa ating pagbibigay. Yan. So, tayo po bang lahat ay handa nang i-practice ang ating faith into action? Amen. So, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at ating pong i-declare. Ito na po yung declaration. Ang ating faith, and then after declaring, i-practice po natin, i-put po natin into action, and we will put our envelopes dito po sa ating offering box. So, declaration and action. That is our faith in God. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Alam kong lahat ng ito ay galing sa iyo, kaya inialay ko ang aking ikapu at handog para sa iyong gawain. Ikaw ay nangako na bubuksan mo ang langit at ibubuhos mo ang pagpapala sa akin na sobra-sobra, walang silid kalagyan. Kaya't ako'y naniniwala na tutuparin mo ang iyong pangako. Umaasa ako na may darating na pagpapala sa aking kabuhayan, trabaho, negosyo, at katatagpuin mo lahat kong pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So lahat po tayo ngayon ay magbigay na.
Yan, amen. Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay, habang tayo po ay, yan, pagkatapos po natin magbigay, dadako po tayo sa ating announcement. Yan. Dahil ngayon po wala po tayong first timer, ay, yan, inimbitahan na lamang po ang bawat isa na join po tayo sa ating mga life group. Yan, at yan po yung ating mga ginagamit. Meron po tayong men's fellowship every Wednesday po. Women's fellowship Wednesday at Saturday. Meron po tayong couples life group para sa mag-asawa 6:30 p.m. At ito po, youth discipleship po. Ngayon po, we are planning po sa darating na Thursday para yung mga kabataan po natin na dati po sila po ay mga bata, mga preteens, ay nagkaroon po sila ng eagerness or desire na mag-join din sa mga ministry. Yan po yung ating mga kabataan po. Nandiyan po yung mga lahi po ni Brother Raul. Yan, yung mga apo po ni Brother Raul. Yan po yung mga bagong generation na kabataan natin. Kaya sa youth discipleship po, sa every Thursday po magkakaroon po sila ng discipleship at the same time po magpa-practice na rin po sila para sumali po sa mga ministry. Palakpakan naman po natin ng mga kabataang ito. Yan, nandyan po ngayon po, meron po kaming intern po sa likod sa media, nandyan po si Audrey. At in the coming days po, makikita nyo na rin po yung ibang kabataan natin na sila na rin po yung tumutugtog, sila na rin po yung umaawit dito. At meron din po tayong sports fellowship every Monday po. Ano po yan? Ang contact person po si Brother Armand. At meron din po tayong children Bible study every Sunday po. At kung tayo naman po, kagaya kanina po, pinag-aralan natin na sa ating pananampalataya po, meron tayong pananampalataya na magkakaroon po tayo ng Bible study sa ating mga tahanan, sa ating mga paaralan, sa ating mga trabaho, ay let's be a Bible study coordinator po. At let's exercise our faith po para mas lalo pa po itong lumago. At meron din po tayong prayer meeting. Every Friday naman po yan, 7:30 p.m. dito sa LAN HQ. At yan, Sunday worship service, 3:30 p.m. po. Dito pa rin po yan. At sa Krame po, kahapon po nagka-daos po sila ng Saturday worship service every last Saturday of the month po yan. At narinig ko po, they are planning po na why not gawing twice a month naman. Twice a month na yung kanilang Saturday service next year. Yan po. Patuloy po nating suportahan at ipanalangin po ang ating iba't ibang mga simbahan po. Meron din po tayo sa LAN Kupang. Yan. At nandiyan po, at meron din po tayong iba't ibang mga LAN churches po sa Taguig, Commonwealth at sa Tarlac. Yan. Let's join ang ministry. Kagaya na sinabi ko kanina, ano man yung ating mga talento, ano man yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin na pwede natin gawing paglilingkod sa kanyang ministeryo, ay tayo po ay tumugon po sa pagkatawag na yon. Meron po tayong music, sa media, sa audio, sa tech. Meron po tayong ushering ministry, sa finance ministry, sa children, mga sanctuary keepers, intercessory at evangelism ministry. Yan. At ngayon po ay hanggang September 2, tayo pa rin po ay nasa 30 days seeds of blessing or binhi ng pagpapala. Yan. Ay pag-ugnayin po tayo sa ating mga Bible study leaders. At meron din po tayong ayan, meron yung kay Pastor Sunny. Yan. Jesus Festival, Gospel, Worship and Miracles. Sabi po ni Pastor Sunny, yan po ay libre. Gaganapin po yan sa Cuneta Astrodome sa September 19 to 20. Yan. Kung halimbawa po, nais natin sumama, pwede po tayo mag-organize ng sasakyan at sagot daw po nila yung panggas po natin. Yan. At next po. Yan. Pag-ipunan na rin po natin yung ating workers' convention sa mga manggagawa po natin sa
October 30 to October 31 po. Yan, ilang buwan na lang po ba? 2 buwan na lang, Workers' Convention na natin. At panalangin din po natin ng ating lugar dito sa Land Murphy, kung ano po ang plano ng ating Panginoon. Yan, sige po, tayo po ay maaari na po makatayo para sa ating closing prayer. Awit po. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan po natin yung ating declaration of faith before we leave this place, that the Lord will bless you, the Lord will keep you, and may the Lord's face to shine upon you, smile on you, lift up His countenance on you, and give you His peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. All the children of the Lord says, Amen. 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 in agreement. Amen. 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 Let's pray, Father, in Jesus' name. Salamat po, Ama, sa mensahe ng seed of faith. Katulad ni Jesus, Panginoon, may pananampalataya. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, mountain of problem, troubles, even, Lord, challenge in life, we can say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea. If we will not doubt in our hearts, but believes that those things which we have said, it shall come to pass. The Lord says, you will have whatsoever you say it. Lord, we declare, Lord, this country, Father God, you will revive our country, our beloved country, the Philippines, God. Amen, Lord. There will be a good governance all over the places, all over all the barangays of this country. Even all the mayors, they will participate in mayors for good governance in the name of Jesus. They will have the fear of God. Because the fear of God, Lord, they will give them, Father God, love for this country, love for the people. Lord, even, Lord, care, Lord, sa bansang Pilipinas. And as we declare, Father God, faith, we will see this country, Father God, a loving country, an evangelism, a launching pad of the gospel for all the nations of the world. And we declare that Jesus Christ, our Lord, the healer of all nations. In Jesus' name. Amen. At sa amin pong pag-uwi, Panginoon, samahan mo ang bawat isa, ang aming mga salitang narinig. Ito po'y mamumunga. Hindi lang ng 30 folds, hindi lang ng 60 folds. Ito'y mamumunga ng 100 folds, and we will declare our faith on the Lord because we will hear, Lord, your word. We will hear and hear the word of the Lord that will increase our faith. We thank you, Lord, for your message, that you will bless, Lord, the preaching of your word, even our preacher, si Pastor Arnold Labas, and you will continue to bless him, give him more anointing, Lord, more grace, more, Lord, signs and wonders, Lord. As he declare your gospel, many people will come to Christ, and many people will be converted to the faith of Jesus Christ. We thank you, Lord, sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Dala-dala po namin ang pananampalataya, the same to our families, Lord.
We thank you, Lord, you will protect our family. And Lord, salamat, Panginoon, sa mga benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Dala-dala po namin. Panginoon, binuksan mo na ang pintuan ng langit. Dala-dala na po namin ang tagumpay. Panginoon, dahil kami pong lahat ay masunurin. Kami pong lahat, Panginoon, ay masipag. Kami pong lahat, Panginoon, ay mapagbigay. Lahat po kami, Panginoon, ay may pananampalataya at tatanggapin mo namin, Panginoon, ang 30-day journey of God's blessing. Ito'y magiging kasama ng aming buhay, Lord. We will be blessed wherever we go, and we will bless the people, and we will bless God more and more in the name of Jesus. Lord, hallelujah. All this praise, all this adoration, thanksgiving belongs to you in the mighty name of Jesus. Everybody agree and say, Amen. be upon you anytime. Receive it by faith. Receive God's blessing. And His children, and His children, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and the coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, He is for yes, Lord. He is for you. God is for us. God is for this country. God is for this church. God is with us. He will never leave us. Amen. Let's declare. Agree. God bless you. See you next Sunday. Amen.